At gumanda ka. Pero ano ngayon? Isusugal ko bang inheritance dahil lang dyan? Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang inheritance. Hindi yun basta sabon lang. Nakatayaro ng reputasyon at pangalan ng pamilya ko. I-export na rito ang inheritance. Para sa akin, para sa kumpanya namin, at para sa lola ko. Mahalaga ang sandaling ito. Isa itong napakalaking hakbang para sa amin. Kung ayaw mo maging si Cindy, kalimutan mong nararamdaman mong takot. Dahil sa Elaine, kakayanin akong harapin ang buong tapang. O baka naman walang pinagkaiba si Elaine kay Cindy. Kaya ko magtrabaho kasama mo. Sige, pumapayag na ako. Ang haba ng project na to, depende sa efforts mo. Kung pagbubutihin mo, matatapos agad to. Miss Elaine, laban. Hihintayin ko ang mga draft. May tama ka. Anong Ang bilis niyo matuto ah. Sige, hanggang dito na lang muna. You're dismissed. Thank you po, teacher! Thank you rin. Magbihis na kayo. Ingat ha. Teka, kabayo to? Oh, weird din yung designer, ha? Hindi naman mukhang kabayo, eh. Patay. Ana, may mga kailangan pa akong ayusin dito sa Shanghai. Sorry kung hindi ako nakauwi agad. Sana magustuhan mo tong regalo ko, Steven. Cindy Chen? Anson, magtatagal pa ako ng 3 days dito. Kailangan ko pang hintayin yung design ng soap container. Pakisabi sa mga managers na araw-araw, magbe-video conference kami para pag-usapan yung mga problema. Sige po, Director. No problem. Nga pala, naibigay mo na ba kay Ana yung pinadala kong regalo? Hindi ako nakapunta sa grand opening ng dance studio niya. Mahalagang regalong yon. Naintindihan mo? Lagot ka sa akin pag hindi mo inaibigay. Yes, sir. Yes, sir. Anson, may problema ba? Bakit yun naman naisip yan? Okay po ang lahat dito, Director. Huwag kang mag-alala. Naibigay ko na po kay Miss Ana yung regalong pinadala nyo. Successful ang grand opening ng dance studio niya. Don't worry, sir. Maayos ang lahat dito sa Taiwan talaga at wala rin po mga kakaibang pangyayari rito. Bakit parang kinakabahan ka? Talaga? Masyado naman kayong paranoid. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ang lahat. Mabuti. Pag natapos na yung design, babalik na ako dyan. Okay. Bye. Lagot ako.
Chow, pagdating po ng mga dealer dito sa Shanghai, gusto ko po sana makipagkita sa kanila. Gumagawa po kami ng special container para sa inheritance. Gagamitin kong pagkakataong ito para i-promote ang inheritance. Dati, hindi ko alam kung bakit inheritance ang itinawag ng mga ninuno ko sa sabong ginawa nila. Pero nung nakita at nahawakan ko na yung bagong panganak na sanggol, nalaman ko na hindi pala madali magsilang ng bata. Kailangan kong protektahan ang ina ng anak ko. Iligtas niyo siya. Hindi ang bata. Ang anak ko! Ang anak ko! Kung ayaw mo maging si Cindy, kalimutan mong nararamdaman mong takot. Dahil si Elaine, kakayanin akong harapin ang buong tapang. O baka naman walang pinagkaiba si Elaine kay Cindy. Walang pinagkaiba kay Cindy. Walang pinagkaiba kay Cindy. Walang pinagkaiba kay Cindy. Bakit? Nananadya siya. Pinapaalala niya sa akin ang nakaraan. At kapag pumipikit ako, puro mga bata ang nakikita ko. Pinapaalala niya sa akin na minsan din ako nagkaanak at naging ina. Ayoko na sanang maalala yun. Ayoko nang ituloy ang project na to. Nagkakaganyan ka dahil na nandito si Steven? Di ba ayaw mo na maging si Cindy? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng halaman na natanggap mo? Simbolo ang naval work ng katapangan. Katapangan? Nung panahon ng Renaissance, madalas yung gawing dekorasyon sa kapa ni Saint Mary. Nung panahon ng mga krusada, naglagay ang mga mandirigma ng naval word sa inumin nila para magbigay tapang sa kanila. Nung panahon yun sa Europe, may kasabihan na isa akong naval word. Matapang ako. Elaine, kung ayaw mo na talaga maging si Cindy, magiging matapang ka at tatapusin mo to. Isa lang pangkaraniwang businessman si Steven. Bakit ka natatakot? Lahat na nangyari sa inyo, bahagi na lang na nakaraan mo. Kailangan maging matapang ka sa pagharap sa mga alaalang yon. Dahil kung hindi, sa tuwing haharapin mo siya, babalik ka lang ulit sa dating ikaw. Alam kong nasaktan ka ng gusto noon. Pero dahil sa mga naging karanasan mo, kaya ka nagkaroon ng mas malawak na pananaw sa buhay. Sa palagay ko, tamang-tama para sa iyo ang project na to. Wala nang ibang makakagawa nito kundi ikaw. Huwag mo akong biguin at yung tao na nagbigay sa'yo ng naval work. Okay lang sa'yong kasama ko si Steven sa project na to? Hindi, pero may tiwala ako sa'yo. Kaya mo yan, kaya huwag ka matakot. Pero, pag tinuloy ko ang project na to, hindi na matutuloy ang balak nating pumunta sa Paris.